Noon nahimulmulan. Para ng tikling. Hello guys, day 2 ng aming pagtatabas. Hello guys, nandito nga pala ulit kami. At dahil wala kaming pasok, magtatabas ulit kami dito sa sagingan. Bali kasama ko nga pala dyan ang pamangkin ko si Joven at si Will. Sabi nila tutulong na rin daw sila sa pagtatabas nang matapos na raw yung tabasin na to. Nakakainip lang daw sa loob ng bahay. Ayan na, inumpisa na nga ni Kuya. Dito na nga muna daw siya magtatabas sa itaas nang matapos na raw ito. Dahil wala naman din daw magtatabas kundi kami, kaysa pa nga daw ipaupan namin sa iba to. Hindi kami na lang daw magtabas. Ayan na nga, inumpisa na nga ng aking pamangkin ang pagtatabas. Bali nandun nga pala ako sa baba. Ayun nga palang tinatabas ko yung siyang pinagtabasan ng bata. Ewan ko ba bakit ganito ang pagtatabas ng mga bata, parang kinahawi lang ang damo sa ibabaw. Niyatabunan yung mga damo sa ilalim, kaya pilit kong hinuhukay at tinatabas ko ulit. Ayun at pagod na nga ako, parang doble ang trabaho at kaya ako'y uminom na laang muna at bigla na laang. So yun guys, nakahuli yung aso namin ng labuyo. Nasagpang. So, ayan, hinihimulmulan na. Mamaya ipulutan na. Huwag nyo namang isipin na kami manginginom. Kami natikim lang ng alak at bigla nga naman dumating ang bisita namin. Ayun at si Tatay Puti pala ang dumating at may dala pang payong, baka daw umulan. Ayan at nangunguha na nga ng nyug si Kuya, nanggigigil sa pangunguha. Nakita niya nga raw maraming bunga ng nyug. Titingin daw siya at baka may makuha daw siyang makapuno o di kaya naman daw maggagata na lang daw siya. Hirap na nga pala si Kuya dyan manguha. Hindi nga daw siya makaakyat at basa ang puno at hindi na raw niya kayang umakyat ng puno ng nyug. Yan at nakakuha na nga si Kuya. Yan gumulong na. At yan inalog-alog na nga niya. Pag wala daw alog ang loob ng nyug makapuno daw yun. Pag naalog naman nyug daw. Ayan at hindi pa nga rin tapos si Kuya maghimulmul. At tingnan nyo naman na kaninang malaki ngayon, napakaliit na nga. Para nangala ang tikling ito. Inewang ko ba naman sa gantong mga anak na to. Native na native. Pero wag ka, masarap naman yan. Ayan yung pinakamalasang manok. Ayan nga pala guys, ang pinakagatan ng aso. Huwag kayong mag-alala at hindi naman bumuo ng ngipin ng aso dyan. Ayan at ang dalawa kong pamangkin. Ako, napakalamok kayo. Ipapangagatin ng lamok ba't may pagsunog pa kayo dito? So ayun guys, nag-umpisa na uli akong magtabas. Ako'y napasarap ng kwento sa mga kapatid ko. Nako, minsan na lang ba naman magkwentuhan? Napasarap pa. Nga pala at tinatabas nga pala kami. Pilit namin niyayari. Ngayon nga't yung kapatid ko humingi na nga ng tulong doon sa isa kong kapatid. At pinagtulungan na nga nilang tabasin. Ayan at tampak na ang pinagtabasan nila. Naku, nagmamadali nga kami. Baka abutin pa kami na malakas na ulan. Yan at humangin na nga. May bagyo pa at ang parating. Balik pa kayo. So ayun guys, hindi pa rin nangyari. Day 2 ng aming pagtatabas. Bumakit pala dito, madala na yung mower. Malawak na rin yung natabas namin. Kaya rin kami magtabas. After 2 weeks, i-spray naman ng pandamo para yung mga bagong sibol mapatay. Ayan guys, yung dalawa kong pamangkin. Ang tagal nga daw namin magtabas. Kaya ilihom na daw nila yung labuyo. Ayan at nakasalang na sa kalandi uling. So guys, ito yung aso naming nakasakmal ng labuyo. The guard dog, Miguel. Miguel, ha? Smile. Galing. Ayun guys, kami pa uwi na. May dala nga pala akong jangnyog. Ako'y maggagata. At napansin ko ang mga batay pagkabagal at nagtatawanan. Nauling yung labuyo, inihaw.
Pinapapak ng mga bata. Yung pala naman ipinapapak na ang labuyo. Ay naku, ang aming pulutan na pabapat na nga ng mga bata.